Rafaela's point of view. Nang maitulak ko ang tansong gate, agad kong inilibot ang tingin at nakita sa hindi kalayuan ang pamilyar na bulto ni Clint, kasama ang dalawang babae. Pwede naman namin silang anyayahan na mag-breakfast sa loob kung gusto lang din naman ng mga bisita. Namataan ko ang isang bodyguard ni Clint at kagaya ng madalas silang ginagawa, bumati siya at tumango. Tipid lang akong umiti at bumati rin. Narinig ko ang tawanan ng dalawang babae na para bang may sinabi si Clint na nakakatuwa. The other one is blonde. Ang isa naman ay may mahabang buhok na hanggang sa bewang. At bagsak na bagsak iyon, pero halatang hindi natural. The blonde woman wears fitted summer dress. The other woman wears fitted crop top and ripped maong shorts. Kahit likod pa lang nilang nakikita ko, masasabi ko na agad na magaganda ang katawan nila. Parang pang modelo. Well, we noticed the yacht in the port last night. We already concluded that you are here for a vacation. Humagikik ang babaeng may kulay ang buhok. Natila nakikiliti siya sa sariling salita. Nagpatuloy ako sa paghakbang at mukhang hindi naman nila napansin ang presensya ko. Are you alone or are you with your kids? Tanong naman ng babaeng kasama nito. Mas seryoso ang babaeng mahaba ang buhok. Ngunit napansin ko agad ang paghaplos niya sa braso ni Clint. Natigilan ako, pero parang bumigat yata ang huli kong yakap, dahilan para mapalingon sa direksyon ko si Clint. Agad siyang lumayo sa hawak ng babae. At tiningnan ako ng seryoso. Ang dalawang babae ay napatingin din. Kumunot ang noo na nakablonde nang makita ako at tinaasan naman ako ng kilay nang humawak sa braso ni Clint. Sa tingin nila, parang may nasira akong senaryo dahil sa pagdating ko. I don't have the courage to greet them and smile. Sa paraan ng pagkakatingin nila, paano ko pa sila babatiin? Nagkatitigan kami ni Clint at nakakunot din ang kanyang noo, kaya huminga ako ng malalim. Nang mapansin niyang wala na akong balak humakbang palapit, ay siya na mismo ang lumapit. Humarap din siya kalaunan sa mga babae, na mas lalo pang pinukol ng masamang tingin. Pero nang mapatingin sa kanila si Clint, agad na inayos ang kanilang mga hitsura. I'm with my wife. Sagot ni Clint at agad na pinalibot ang kanyang kamay sa bewang ko. Sinundan iyon ang tingin ng dalawa. And with our kids, nasa loob pa sila. Umawang ang bibig ng babaeng mahaba ang buhok. Akala niya siguro katulong lang ako ni Clint, kaya ganyan na lamang ang reaksyon niya. Ang isa namang babae ay nakatitig pa rin kay Clint na parang hinihintay na may idagdag pa ito. Kagaya na lamang na nagbibiro lang si Clint na asawa niya ako. Wala akong sinabing kahit na ano. Nanatili akong tahimik at tinitingnan lang sila. Hindi naman ako sadista. Siguro minsan kaya ko makapanakit kapag sobrang galit na ang nararamdaman ko o kapag hindi ko nakaya ang emosyong dinadala ko. Pero sa pagkakataong ito, naiisip kong lunurin ang mga babaeng nasa harap ko. Kahit ganun pa man, hindi nila makikita sa mukha ko kung gaano kalagim ang iniisip ko dahil tiningnan ko lang sila ng blanco. Wala sa sariling kinalas ko ang pagkakahawak ni Clint sa bewang ko at humarap sa kanya. Tiningnan ko lang kung narito ka. Nasabi na rin sa akin ni Saling na may mga bisita ka. Mauna na ako. Mababa kong saad at agad na tumalikod sa kanila para umalis. Magaganda ang mga babaeng kausap niya. Hindi ko yun maipagkakaila lalo na't nakalapit naman ako ng sapat para tingnan silang mabuti. Sadyang kumulo lang talaga ang dugo ko dahil sa tingin nila sa akin. Pakiramdam ko, gusto nila akong tirisin nang lumapit ako kanina. Nang sabihin naman ni Clint na asawa niya ako, parang ang laking himala noon para sa mga babaeng naroon. Malalaki ang hakbang na tinungo ko ang daan pabalik sa bahay at hindi na sila muling nilingon. Wala akong pakialam sa pwedeng isipin ng dalawang babaeng iyon. Anong pakialam ko kung parang bastos ang dating ko dahil hindi ko malang sila binate at hindi man lang akong umiti. Bakit? Nagawa ba nila yun sa akin? Hindi naman ako bulag. Babae rin ako. Alam ko kung kailan may kakaiba sa mga galaw, salita at tinginan nila. Hindi ko na kailangan kumpirmahin dahil malakas na ang kutob ko. May gusto sila kay Clint. Mas lalo lang yata akong nairita kaya mas binilisan ko ang lakad. Pero natigil din nang hawakan ang braso ko at higitin pabalik. Agad kong nilingon ang gumawa nun at nakitang si Clint iyon. Mabilis akong nag-iwas ng tingin. Baka kung ano pa ang makita niya sa mga mata ko. What's wrong? Tanong niya. Umiling ako. Nagugutom lang ako. Kaso iba na ang nararamdaman ko. Para bang nawalan na ako ng gana. Gusto ko nalang pumasok sa bahay at umiwas pansamantala. Pakibitiwan ako. Kahit ako'y nabigla rin sa biglang panilamig ng boses ko. Hindi ko na tiningnan ang reaksyon niya, pero hindi pa rin kumakalas ang kamay niya. Hindi rin nagtagal ay tinanggal niya ang kamay sa braso ko. Pero agad nitong hinawakan ang kamay ko at pinagsiklop ang daliri namin. Tininan ko yon, lalo na nang humigpit ang hawak niya. Nagugutom na rin ako.
aniya at nagsimula ng maglakad. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ko. Teka, sandali. Tumigil ako at ganoon din siya dahil nahigit ko ang kamay niya. Iyong mga bisita mo, hindi naman pwedeng iwan ngayon. Talaga, Rafaela? Hindi mo gustong iwanan sila? Napaka-ipokrit ako naman kung sasabihin kong gusto ko talagang manatili siya roon. Pero parang hindi naman tama na iwanan niya ang mga bisita niya dahil lang sa akin. Nahahati tuloy ako. Kabastusan kung iiwan na lang sila roon. Pero gusto kong pumasok sa bahay na kasama siya. At ayaw ko rin na iwanan siya sa mga babaeng yon. They're obviously flirting with him. Halata naman. At hindi ko sila hinuhusgahan. Sinasabi ko lang ang nararamdaman at nakikita ko. Dumaan lang sila. They'll leave later. Masuyo niyang sagot habang sinusuri ang reaksyon ko. Napasimango tuloy ako sa huli. Dumaan? Bakit? Saan ba sila galing? Sa Alteco Resort? Dinayo siya rito? Hindi dumaan? It's a logic one. Narinig ko kaninang nakita nila na narito kagabi ang yate niya. Kaya naisip agad nila na narito siya. Tapos ngayon pumunta sila? Hindi lang para dumaan? Tiningnan ko siya at nakitang may sinusupil siyang ngiti dahilan para mas mairita ako. Pinukol ko siya na nakakamatay na tingin at sa unang pagkakataon ng buhay ko, nagawa ko yun sa kanya nang walang takot. Hinila ko ang kamay ko galing sa kanya, pero humigpit lang ang hawak niya. Bigla ay tumawa siya at tumakbang ng isang beses para lang ipulupot ang kanyang kamay sa bewang ko. Come on, wife. He chuckled again as if he's really amused by something. Nakakabuisit. Hindi ko alam kung dahilan ba yun sa dalawang babae kanina o dahil sa tawa niya. Alin man sa dalawa, hindi ko na napag-isipan ng mabuti dahil walang kahirap-hirap niya akong nahila papasok ng bahay. Hindi na rin naman nalingon ang mga babae kanina at wala na akong balak na lingunin sila. Nakahawak pa rin siya sa bewang ko hanggang sa balkonahe at bumitaw lang nang papasok na kami ng bahay pero hinawakan niya naman ang kamay ko nang nasa salas na kami. Nilingon niya ako at nakita ko yon pero hindi ko pa rin siya tinitingnan. Hindi naman ako ganito noon. Hindi ako mabilis na magalit sa isang tao o sa isang bagay. At kung magalit man ako, nakakaya ko rin na pakalmahin ang sarili agad. Pero ngayon parang nagliliyab pa rin ang galit sa dibdib ko. Lalo na kapag naaalala ko kung paanong hinaplos ng isang babae ang braso niya. Halatang nangaakit, buwisit talaga. Nilingon niya na naman ako nang maramdaman niyang hinihila ko ang kamay ko. Kailangan kong lumayo sa kanya at pansamantalang kalmahin ang sarili sa kwarto. Dahil hindi talaga yata ako kakalma hanggang sa hindi ako napapag-isa. May kukunin lang ako sa kwarto. Agad kong palusot. Tinitigan niya muna ako at sinuri pero blanko ang tingin ko sa kanya. At alam kong nagawa kong itago ng maayos ang totoong nararamdaman. Tumango siya at dahan-dahan na pinakawalan ng kamay ko. Hahakbang dapat siya palapit sa akin pero maagap na akong umatras at agad siyang tinalikuran para umakyat sa hagdan. Mabilis kong tinungo ang kwarto namin at huminga ng malalim nang makapasok. Hindi ako kontento. Tuloy-tuloy ako hanggang sa bathroom at tumigil sa tapat ng salamin. Pumikit ako ng mariin at huminga ng malalim. Kumalma ka, Rafaela. Bulong ko sa sarili. Ilang minuto lang din ang lumipas nang bumalik ang normal kong paghinga. Nagmulat ako ng mga mata at refleksyon ko ang agad na bumati sa akin. Nakipagtitigan ako roon na para bang ibang tao iyon at hindi ako yon. Tiningnan kong mabuti ang hitsura ko. Buong buhay ko, hindi ako naging metikulosa sa mukha ko. Maayos o magulo man ang buhok ko, ayos lang sa akin kahit na ano. Natural naman yung bagsak, kaya hinahayaan ko na lang. Maayos naman ang hitsura ko ngayon, pero naramdaman ko ang panliliit sa sarili. Yung dalawang babae kanina, dati sa mga pelikula at magazine ko lang nakikita ang mga ganong hitsura. Mga makikinis ang balat at maaayos sa sarili. Hindi ko maipagkakaila na maganda silang pareho. At magaganda ang hubog ng katawan. Kailanman ay hindi ako naiinggit sa panlabas na anyo ni Numan. Noong naroon ako kina Auntie Lolita at nagtatrabaho sa karinderya, marami naman nagsasabing maganda ako. Ayaw ko na pagsasabihan ako na ganon. Ayaw ko sa mga papuri dahil sa huli ay napapagalitan ako ni Auntie. Kesyo nagpapaganda raw ako para dumami ang maliligaw o nangaakit ako ng mga lalaki dahil gusto ko nang mag-asawa. Kusa kong pinipili ang mga damit na malalaki sa akin para hindi makita ang hubog ng katawan ko. At hanggang ngayon nakasanayan ko yon. Hindi ako gumagamit ng mga pampaganda katulad ng ginagawa ng ilang mga babae. Marunong ako, pero ayaw ko. Natural lang ang lahat sa akin. Ayos naman ako sa ganito. Dito ako komportable. Pero sa tuwing naiisip ko ang paraan ng pagkakatingin sa akin ng dalawang babae kanina, nang ipakilala ako ni Clint na asawa niya, kumukulo talaga ang dugo ko. Maganda rin naman ako.
Doble pa sa ganda nila, kahit na wala akong pinahid sa mukha ko. Tiningnan ko ang suot ko. Itim na t-shirt na sakto lang ang laki at maong shorts. Wala namang problema sa damit ko. Tiningnan ko ulit ang refleksyon sa salamin at tiningnan ang suot sa kakulang naisip na mayaman nga pala si Clint. Lahat na magagandang damit kaya niyang bilhin. Pero ang asawa niya parang manang, parang katulong, parang basura. Para akong katulong lang kapag naitatabi kay Clint. Sa hindi ako sanay na magpaganda. Huminga ako ng malalim. Naiiyak sa sobrang tindi ng frustration na nararamdaman. Si Eudora, paano kaya siya magdamit? Naisip ko agad ang mga larawan niyang nakita ko noon. Ang gaganda ng mga pinipili niyang damit. Halatang mga mamahalin at bagay na bagay sa kanya. Tiningnan ko ang sarili at ini-imagine na ganoon ang sinusuot ko. Babagay kaya yun sa akin? Parehong-pareho kami sa lahat. Sa tangkad, sa katawan, at lalo na sa muka. Ibig sabihin ba kasing ganda ko siya kung gano'n ang ayos ko? Pumikit akong muli at inisip ang mga larawan niya. Hindi naman maipagkakaila na kahit hindi ganoong palangiti si Eudora sa mga larawan, nangingibabaw pa rin ang ganda niya. Noon kapag tinitingnan ko ang larawan niya, hindi ako makapaniwala na napagkamalan ako ng Clint na si Eudora dahil sobrang ganda ng asawa niya. Kapag naman nasa harap ako ng salamin at nakikita ko ang sarili ko, nasasabi kong magkamukha nga kami ni Eudora. Ako nga lang yung berasyon niya na pinakasimple. Wala naman akong pakialam sa kung ano ang iniisip ng mga tao sa akin. Wala akong paki kung maganda o pangit man ako sa paningin nila. Ngunit bakit ganon? Kahit anong tabon ko sa nararamdaman ko, naiinis pa rin ako. Iba si Clint, para bang kahit na sino nagagandahang babae, lalapitan siya. Kahit na alam nilang may mga anak na siya. Paano kapag lumapit ulit ako at ipakilala niya bilang asawa niya? Pagtatawanan ba ako? Katulad rin ba kanina na mamaliitin nila ako? Hindi pwede yon. Pumikit na naman ako at agad na humugot ng malalim na buntong hininga. Ano naman ngayon kung susubukan kong mag-ayos, hindi ba? Wala namang mawawala. Beside, he saw me as Eudora. Alam niyang mahilig magpaganda ang asawa niya. Hindi naman siguro siya magtataka kung magpapaganda rin ako. Kaunti lang naman ang babaguhin ko. Kaunti lang, na bumagay man lang ako sa kanya, kahit sa panlabas lang. Tahimik lang ako habang kumakain, at ganoon din naman si Clint na paminsan-minsan ay tumitingin sa akin. Ganoon naman kami lagi, tahimik sa mesa kung hindi siya ang unang magsasalita. Pero lagi naman siya nakikipag-usap sa akin. Kaya ngayon mas lalong nadipina ang kakaibang katahimikan sa aming dalawa. Dahil hindi rin siya nagsasalita. Hindi ko na rin siya sinusulyapan dahil naiirita pa rin ako. Hindi naman ako galit sa kanya. Wala siyang ginawang masama. Sadyang ako lang itong may problema at hindi ko alam kung bakit iniisip kong problema iyon. Since when? Simula pa lang, alam ko na sa sarili ko kung ano ang gusto ko. Kung paano ako mabubuhay bilang ako. Kaso sa mundo niya, hindi na babagay ang isang Rafaela. Noong nasa mansyon pa kami, wala akong maramdaman na pang-iinsulto sa panlabas kong hitsura. Wala akong naramdaman na pangmamaliit sa akin ng mga kasambahay, malapit man sa akin o hindi. Ngayon na nasa labas na kami ng mansyon, sa mundong ginagalawan niya sa labas, parang sinampal ako ng katotohanan na ako si Rafaela at hindi si Eudora. Hindi ako nararapat dito. Kung may papasok na bagong bisita at makikita kami, pakiramdam ko iisipin nila na kumakain si Clint kasama ang katulong niya. Parang ang liit ng tingin ko sa sarili ko dahil sa tayog ng kinaroroonan ng lalaking nasa harap ko. Ngayon ko lang ito naramdaman at hindi ko iyon gusto. Nang matapos kami agad akong tumayo at nagligpit, pero hinawakan niya ang kamay ko para pigilan ako sa ginagawa ko. Hindi ko na siya tinapunan ng tingin. Ako na ang maghugas. Mababa ang boses na sabi ko. Hinigit ko ang kamay na hawak niya pero hindi niya iyon binitiwan. Siguro nararamdaman niyang iritado ako ngayon. Dahil sa matangkad siya at hanggang balikat lang yata ako, hindi ko makita ang reaksyon niya. Pero ayaw ko rin naman na makita. Kanina ka patahimik. May problema ba? Marahan at nag-aalala niyang tanong. Umiling ako ng mabilis. Wala. Muli kong sinubukang higitin ang kamay ko pero hindi pa rin ako nagtagumpay. Bakit hindi mo ako kinakausap? Sumasagot naman ako ngayon. Agaran kong sagot. Hinihintay ko na tumibok ang puso ko sa kaba pero wala. Matamlay pa rin iyon na ani mo na wala ng lakas ang puso ko na pumintig na mabilis kahit pa malapit siya at hawak niya ang kamay ko. Then why can't you look at me? Mariin na niyang tanong. Mas lalo ko lang inilayo sa kanya ang sarili nang hawakan niya ang baba ko para tingalain ko siya at makita ko ang mukha niya. Kainis, nang magawa niya ang kanyang gusto, agad ko siyang pinukol ng masamang tingin.
Naiinis ako. Hindi ko alam kung sa sarili ko pa ba o sa kanya. Wala naman akong dapat ikainis sa kanya, pero kalahati ng pagkatao ko ay parang naiirita ngayon sa kanya. Nang makita niyang masama ang pagkakatingin ko sa kanya, sumungaw agad ang pinipigilang ngiti sa kanyang labi. Tumiim ang kanyang titig, pero kahit ganon, alam kong pinipigilan niya lang ang sarili na wag ngumisi. "What's wrong, wife?" He murmured under his breath like he is capturing me through his sweet voice. Sa ginawa niya, mas gusto ko siyang tirisin ngayon. Anong akala niya sa akin? Makukuha niya sa ganyan? Wala nga. Marahan siyang natawa sa agad kong pagdepensa. "Wala? Bakit kanina mo pa ako hindi pinapansin? Did you get jealous of those ladies?" Tila nangaasar pa siya sa tono niya, kaya tinapik ko ang kamay niyang nakahawak sa baba ko. "Ako? Hindi no?" Medyo malakas iyon kaya nagmukha tuloy akong defensive masyado. Bakit naman ako magsiselos? Naiinis lang ako. Naiinis ako dahil ganun nila ako tingnan kanina. Naiinis ako kasi, pakiramdam ko, hindi sila naniniwala na asawa niya ako. Teka lang, Rafaela. Teka, parang mali na yata ang kasunod. Hindi niya nga ako asawa. Pero kahit ganun, ako si Eudora sa paningin niya. Kaya nga ipinakilala niya akong asawa. Pero ayaw maniwala ng dalawang yon. Nakakainsulto pa rin yon. Bakit? Mukha ba akong kasambahay lang? Mukha ba akong basura kapag nasa tabi ako ni Clint? Basta, nababwisit ako. Pero iba yun sa nagsiselos. Ano naman yun kung maganda sila? Ano ngayon kung gusto nila si Clint? Ano ngayon kung desperada sila sa atensyon niya? Ano ngayon? Malalandi naman sila. Basta, naiinis ako. Alam kong naiinis lang ako, pero hindi ako nagsiselos. Mas lalong lumaki ang ngisi niya nang makitang mas napikon ako sa mga iniisip ko. Dahil lang sa simple niyang tanong. "Tigilan mo ko, Clint. Hindi ako natutuwa sa ngisi mong yan." Kaya ayokong mapikon dahil nakakalimutan kong kontrolin ang sarili sa mga sinasabi ko. Basta kung ano ang gusto kong sabihin, sasabihin ko. Agad nawala ang mapang-asar niyang ngiti, pero napalitan naman iyon ng tawa. Tila namamangha siya sa pagsigaw ko. Diyos ko, kailangan kong lumayo ulit at baka masapa ko siya. Kinuha ko ang tsansa na natutuwa pa siya, kaya mabilis akong humarap sa mga plato at dinala iyon sa sink. Sumunod naman siya dala ang mga hindi ko nadala. Hindi ko na siya ulit tiningnan. Nanatili pa siya habang naghuhugas ako at talagang inaasar niya ako. Mabilis ngunit maingat kong nilinis sa mga plato. Nang matapos ako, tiningnan ko ang damit. Basa iyon. Ngunit plano ko talagang basain iyon kapag maghuhugas ako ng mga plato. Tiningnan niya rin ang mga damit ko at nang makitang basa iyon, ay agad siyang lumapit para sana tumulong sa pagpupunas ng mga plato. Hindi na ako nagreklamo at hindi ko na binalak na tingnan siyang muli. Mamaya niyan makita kong nakangisi siya sa akin. Siguradong mas maiirita lang ako. Kaya nang matapos kami sa pagpapatuyo ng mga plato, agad ko siyang iniwan sa kusina. Nadaanan ko sa sala sila Summer at Rain kasama si Saling na naglalaro ng board game. Hindi na nila ako napansin dahil nakatutok ang buo nilang atensyon sa nilalaro nila. Nang makarating ako sa kwarto, agad ko iyong nilak at napabuntong hininga. Hinawakan ko rin ang basang parte sa damit ko at napailing. Dire-diretso kong tinahak ang walk-in closet at binuksan iyon para maghanap ng pwedeng ipampalit. Sa kanan ay mga damit at ilang pamalit ni Clint at sa kanan naman ay ang akin. Mas marami ang t-shirt at pambahay na damit ang dinala ko, yung mga gusto kong damit. Pero may ilan din naman akong dinala na damit ni Eudora. At katulad ng plano ko, hindi ko pinansin ang mga normal na damit na isinusuot ko. Bagkus, kumuha ako ng sleeveless na damit at nang tingnan ko pa iyon, mukhang mababa ang neckline nun. Hindi ako magaling sa mga pangalan ng ganitong mga damit at anong klaseng kasuotan ito, pero sigurado akong pang summer iyon, kaya nga dinala ko. Ilan lang din ang mga damit ni Eudora na dinala ko, yung kahit papaano ay makakayanan kong isuot. Pinaresan ko iyon ng puting shorts na mukhang bumagay sa kulay dilaw na damit. Natural na balingkinita ng katawan ko. Alam ko sa sarili ko na may kurba iyon, kahit paano. Dati ayaw kong pinapansin yon, pero ngayon parang gusto kong pasalamatan ng sarili na may ganito akong katawan. Normal na maputi ang balat ko, pero hindi iyon kasing puti ng papel. Kahit paano ay bilad ako sa araw noon, pero ngayon, nagbago lang dahil sa nasa bahay lang naman ako at hindi gaano nasisikatan ng araw. Nang matapos ako ay madali kong tinungo ang secret compartment ng isa sa mga duffel bag. Naalala kong magdala ng ilan sa mga collection na makeup ni Eudora. Noong nasa high school ako, may isang subject kami every year kung saan related sa mga ganito ang pinag-aaralan namin. Makeup, pedicure, manicure, massage, cooking and even agriculture related. Nawiwili ako noon kapag maayos kong natatapos ang modelo ko.
Kaya naaalala kong may iilan akong kaibigan na nagpatulong sa akin na mag-makeup noong JS prom dahil hindi rin naman ako makakapunta. Light makeup for this day? Hindi naman siguro yun masama. Though, ito ata ang unang beses na makikita ni Clint na ganito ang ayos ko. Hindi naman talaga sobrang inayos. Sakto lang na magmumuka akong tao. Tiningnan ko muna ang sarili sa refleksyon at saglit nang umiti. Ayan, mas maayos na akong tingnan. Inayos ko pa ang suot na damit dahil nakikita na halos ang ibabaw ng dibdib ko at ang ilang lunal na nagkalat doon. Sinipat ko pa ng tingin ang cleavage area at ngumiti na naman. Aba, hindi man gaanong malaki ang hinaharap ko kagaya ng mga babae kanina. Sigurado naman ako kung hindi ako mapapahiya sa meron ako. Mommy! Mabilis ako naglakad para pagbuksan ng sumisigaw at kumakatok sa labas na alam kong si Summer iyon. Nang tuluyan kong mabuksan ang pinto at makita ko siya katabi si Rain na may dalang chessboard, agad akong umiti. Nakatingala silang pareho sa akin at hindi sumagot. Titig na titig sila na animoy isa akong kakaibang nilalang na bigla na lang sumulpot at nagpakita sa kanila. Bakit? Maglalaro kayo rito? Muli kong tanong at mas nilakihan pa ang pagkakabukas ng pinto para papasukin sila. Kaso ang dalawa ay nanatiling nakatitig sa akin. Kumunot ang noo ko nang hindi pa rin sila kumibo. Summer, Rain. Marahan na tawag ko sa kanila. Iyon yata ang hudyat para magkatinginan sila. Saglit lang yon at tumingin na naman sila sa akin. Iniangat ni Summer ang mga kamay habang malaki ang pagkakangiti. Agad ko naman naintindihan ang gusto niya, kaya umuklo ako para buhatin siya at tiningnan ko naman si Rain na hanggang ngayon ay hawak ang chessboard. Sa isipin na mabigat iyon para sa kanya, umuklo ulit ako para kunin iyon sa kanya. Maglalaro tayo nito? Baling ko kay Rain dahil ibinabalik ni Summer ang mga takas na buhok sa gilid ng tenga ko. Mommy, am I as pretty as you? Bigla ay tanong ni Summer. Siya naman ang tiningnan ko at agad nang umiti. You are beautiful little princess, not just pretty. Pumagikik siya. Tiningnan ko si Rain at nakitang nakatingin din siya sa akin. And of course, my Rain, baby, you two are the most beautiful. Mahihiyang umiti si Rain dahil sa sinabi ko. Natawa naman ako na makitang nag-iwas siya ng tingin. Daddy is on the balcony. We will play there. Do you know how to play chess, Mommy? Marahan na tanong ni Rain. Tumango naman ako. Kami ni Mommy ang partner, Summer. Doon ka kay Daddy. Marahang tumawa si Summer. Daddy knows how to play chess. We will win. Umiling si Rain at naglakad na para tumungo sa balkonahe. We will win, Summer. We always win. Rinig kong sagot pa ni Rain. Ngumuso si Summer. Daddy loves Mommy, that is why he lets Mommy win in every game. But still, I know we will win in this game. Natawa na lamang ako sa kanila. Lagi sila nagtatalo sa ganyan. At katulad ng nakasanayan, si Rain lagi ang partner ko. Si Summer at si Clint naman. Sumunod din naman kami agad kay Rain habang buhat ko pa rin si Summer at hawak sa isang kamay ang chessboard na parang hindi naman gaanong mabigat, kahit malaki. Daddy! Sigaw ni Summer, hindi pa man kami tuluyang nakakalapit. Mukhang lumabas lang siya para sumagot ng tawag dahil hawak-hawak niya ang cellphone at ngayon niya palang ibinababa. Lumingon sa amin si Clint. Nanatili ang tingin niya sa amin hanggang sa makalapit kami at ibaba ko si Summer sa duyan na naroon. Si Rain naman ay naupo sa isa sa mga single cushion. Ibinaba ko ang hawak na chessboard sa mesang nasa gitna na gawa sa matigas na nara. Mas madalas kami rito sa balkonahe kapag may gustong gawin ng kambal dahil maliban sa presko ang hangin, paborito ni Summer ang duyan. Tiningnan ko si Clint nang mailapag ko ang chessboard sa mesa at nakitang maitim siyang nakatitig sa akin. At mukhang lahat yata ng galaw ko ay sinusundan niya. Bumaba ang tingin niya sa suot ko at bumalik ulit sa mata ko. Kumunot ang kanyang noo na magtama ang aming tingin.